Sa mundo ng pagsusulat, sinasabi nila na ang bawat manunulat ay parang isang mandirigma. Hindi man laging may espada o kalasag, pero armado ng imahinasyon, tapang at puso. Ang bawat pahina ay parang laban. Bawat kwento ay isang hakbang, pasulong, at bawat karakter ay refleksyon ng sariling pinagdadaanan. At ngayong umaga makikilala po natin ang isang batang manunulat na sa murang edad ay naranasan na ang tunay na laban ng buhay. Panoorin po natin to. Kilalanin natin si John Timothy P. Asido o kilala bilang Johnoy. 10 taong gulang, isang grade 4 student. Isang masayahin at aktibong bata na noon ay humahanga sa mundo ng sikaran at arnis. Isang batang sanay lumaban, gumalaw at mangarap sa larangan ng sports. Pero paano kung ang laban na kinakaharap mo ay hindi mo kayang suntukin o takbuhan? Noong 2024, na-diagnose si Johnoy ng chronic iron deficiency anemia at allergic vasculitis, isang pagsubok na nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit tulad ng isang tunay na manunulat, hindi natapos ang kwento ni Johnoy sa isang malungkot na kabanata. Sa halip, nagsimula siyang magsulat ng panibagong istorya sa pamamagitan ng lapis, papel at imahinasyon. Mula sa laban sa arena, napunta siya sa laban sa pahina. Mula sa suntok at galaw, naging kwento at karakter. At ngayon, ang batang minsang napigilang lumaban sa pisikal na mundo ay patuloy na lumalaban sa bawat kwentong kanyang sinusulat. Ngayong umaga sa Pinoy Inspiring Amazing Stories, kilalanin natin ang batang patunay na minsan kapag isinasara ang isang pintuan, may panibagong kwento na naghihintay maisulat. Johnoy. Ang dilaw na sisiw ay nabili ni Johnoy sa nagtitinda sa harap ng paaralan. Ito ay sinama niya sa mga manok sa kanilang bakuran. Nagulat ang pamilya pulang manok sa sisiw na dilaw dahil sa kakaibang kulay nito. Hindi siya nilapitan ng pamilyang pulang manok dahil sa lubos ng pagtataka nila rito. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang kinakausap ng pulang sisiw ang dilaw na sisiw. Naging magkaibigan ang dalawang sisiw sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Sa paglipas ng panahon, natanggap na rin ng pamilyang pulang manok ang dilaw na sisiw. Aral ng kwento, huwag husgaan ang kapwa batay sa kaniyang panlabas na anyo. Nice! Yan po si John Timothy Johnoy Asido at kasama niya rin ang kanyang mommy na si Jonna Asido. Welcome po sa Kada Umaga. Johnoy, salamat sa kwentong yan ha. Pakita mo nga sa kanila yung yung cover. Ikaw ang nagsulat niyan at ikaw rin mismo ang gumuhit. Opo. Tama? Opo. Pakita natin yung loob. Pakita mo sa mga kada natin. Ayan talagang authentic. Talagang guhit kamay ni Johnoy. Ganong katagal, Johnoy, mo yan isinulat? Yung particular na libro na yan? Isang araw lang po. Isang araw lang? Opo. Saan mo nakuha yung idea na magsulat tungkol sa pulang sisiw at saka dun sa dilaw na sisiw? Sa inalagaan ko pong dilaw na sisiw. Ayun. Nakita mo ba ito nangyari talaga? Meron mga pulang sisiw na hindi siya na hindi siya tanggap? Ganun ba yon? Or hindi? Yung rest, ikaw na nag-imagine? Opo. Oo. Bakit yan ang naisipan mong gawing storya? Yung parang kwento ng katulad nga nung aral na nilagay mo sa likod na wag husgahan ang isang tao base sa kanyang panlabas na anyo. Tama? Opo. Napakalalim.
para sa isang 10-year-old na bata, saan mo nakuha yung idea na yun? Doon po sa mga napapanood kong palabas. Aha. Na-inspire ka doon. Opo. Hindi mo naman to naranasan or wala naman sa school nyo na nakaranas nito. Opo. Wow! So, ilang libro na ang nasulat mo at nabigyan mo rin ng sarili mong drawing? Siyam or 8 po. 8 at lahat sila published na? Tama ba, Mami Jonah? Apo. Oo. Paano nag-umpisa yung hilig ni Janoy sa pagsusulat ng libro? Actually, 3 years old pa lang po, mahilig na siyang humawak ng mga libro. Tapos nagkikwento siya. Pero yung libro nakabaligtad, kunwari, yung binabasa niya pero nakabaligtad na kami mag-asawa, nagtatawanan kasi para siyang nagkikwento pero baliktad naman yung libro. Mahilig na po siya mag-storytelling, ganon. Tapos mahilig na rin po siyang mag-drawing, pati yung pader ng bahay, dinodrawingan. Ganon. Mabuti naman na channel niya sa ibang lugar yung drawing, di ba? Hindi na sa pader. Pero, so, mahilig ka na talaga, Janoy, na gumawa ng kwento base sa mga karakter sa librong nababasa mo. Ganun ba yon? Opo. Wow! Tapos, ano yung feeling na nakapagsulat ka na ng napakadaming libro? Masaya po. Oo, ano yung naging pakiramdam mo nung una mong nakitang libro na, yung nilikha mo lang na kwento at saka drawing? Natuwa po kasi matagal ko po yung pinag-isipan. Yung Janoy the Explorer. Ay, maganda yun kasi yun pong librong yun, para siyang activity book. Tama? Oo, na may konting mga exercises. Parang anak nyo talaga. Kasi po si Mami Jonah at saka ang daddy niya ay parehong mga guro. So parang nakikitaan nyo po ba siya ng ganong parang path? Parang papunta na rin po ba sa pagtuturo, pagiging guro? Hindi naman po. Kasi lagi nga po nilang inaano na hindi po nila kinikwento din sa mga kaklase nila na pares teacher, yung parents nila. Hinahayaan lang po nila na yung i-enjoy nila yung path nila. May Oo. sarili din po silang mga kagustuhan. Oo. So, saan mo nakukuha yung iba pang yung mga idea para sa mga libro mo, Janoy? Kasi marami na yun, siyam na, no? Yung mga iba, saan mo nakukuha yung idea, pati yung mga characters? Yung sa idea po, dun po sa mga napapanood or nakikita ko pong book. Tapos po dun sa mga karakter, iniisip ko po. Wow, grabe yung imagination niya, no, Mami? Nakakatuwa. Pero alam ko na itong pagsusulat, parang naging bunsod ng pagkakaroon din ni Janoy ng isang sakit. Opo. Ano po ba yun? Paki-explain po sa amin kung ano pong sakit yung dumapo kay Janoy at kailan po ito nangyari? Around February or March 2024 po, galing po kami nagbakasyon. Tapos bigla na lang po siyang nilagnat. Tapos dinala po namin sa ospital, pina-check. Tapos ang diagnosis po ay dengue. Tapos lagi pong nauulit na dengue. Tapos ang nag-suggest po yung tatay ko na ipa-check, ganon. So, sinunod po namin, pina-check up namin, pinatingin namin a series of laboratories, of check-ups, ganun po. Tapos hanggang sa may nagsabi sa amin na based dun sa mga lumabas na mga laboratories, mga test, ay ipa-check po yung dugo ng bata kasi may something. Doktor din naman po yung nagsabi. Tapos pinahanap po kami ng expert sa ganito. Tapos nakita po na yun nga po meron siyang iron deficiency, anemia at saka allergic vasculitis. Na talaga, paano po naapektuhan yung buhay ni Janoy nun? Na dati ay mahilig sa martial arts, di ba? Siyempre po, 5 years old pa lang, sanay na po siya sa schedule niya, nagja-jogging ng malayo, nagtitraining, lumalaban, di ba po? Medyo nakakalungkot din po kasi siyempre yung bata matitigil, at tapos before hinahayaan natin siya, tapos ngayon po ay konting kilos, konting galaw ay tinitignan, baka kasi mapaano. Ayun po, medyo nakakalungkot po yung ganon, pero kailangan din pong gabayan para sa
mas maayos pa po. Jonoy, namimiss mo ba yung pag-aarnis mo at saka Sikaran po, sikaran? Yung sikaran pala is like taekwondo, pero Filipino version. Namimiss mo ba yun? Opo, kasi paborito ko po yun. Oo. So, nung sinabi ng doktor na bawal ka muna sa mga activities, anong naisip mo? Nalungkot po. Tapos, itong pagsusulat na ito, ang naging outlet mo dahil bawal ka na sa mga physical activities muna. Opo. So, instead of physical mong ginagawa, yung imagination mo na lang yung nagwa-wild. Tama? Opo. Oo. Pero ngayon, sabi ni Mommy, mukhang okay ka naman na. So, meron na siyang clearance. Magpa-follow up pa po kami para maano po. Pero based po dun sa last po na check-up ay okay na po, normal naman na po yung Okay, mga so, results. Ibig sabihin ba niya, Janoy, i-give up mo na lang yung pagiging writer mo? Hindi po. Parang nahilig ka na rin. Opo. Mas nagustuhan mo. Nasaan ba nabibili yung mga libro? Meron pong under po kami ng isang publishing house, dun po may ino-offer naman po. Ano pong sabi nung publisher nung nalaman nilang 10 years old lang si Janoy tapos nakapaglikha na ng ganitong mga kwento? Ayun po, nagpapasalamat po kami kasi unang-una ang pagpapublish po, yung pag-iimprenta ay alam naman po natin na medyo pricey, pero po yung publishing house. Kaya nagpapasalamat po kami kasi isa po sila sa daan kung bakit po nakilala din yung mga libro ng anak ko. Oo. At sana suportahan nila. Saan po ba siya pwedeng mabili? Sa Tofi Book Publishing House po. Saan yan? Under po ng publishing house po, naka-under po sila sa Bicol, pero marami naman po, may online naman po sila. Oh, Tofi? Po, Tofi Book Publishing Ano House pong spelling nung Tofi? TOWFEE. Ayan. Ayun, kaya mga kada, sana ay makakuha kayo ng kopya ng mga likha ni Janoy. Alam mo ba, ang karamihan sa atin ay never published. Ikaw, 10 years old ka na, nakapag-publish ka na ng siyam na libro. Meron ka bang, ibulong mo nga sa akin, meron ka bang kasalukuyang tinatrabaho na libro na sinusulat? Wala pa pong medyo. Ayan. Feeling ko pag uwi ni Janoy, kwento mo to sa isa sa mga libro mo Okay, itong experience mo na interview ka sa TV, kasama mo pa si Mami. Ano masasabi mo sa kanya, Mami Jonah? Lagi ko naman po sinasabi na patuloy lang, anak, patuloy lang sa gusto nyo. Dalawa po sila magkapatid. Susuportahan namin sila ng daddy nila hanggat kaya namin suportahan. Basta ito ay makakabuti sa kanila, magiging maayos silang tao at magiging mabuting kapwa sila, ay susuporta kami ng 101% bilang magulang. Oo nga, Mami Jonah. Paano ba yung pagpapalaking ginawa nyo kay Janoy para maging ganyan, maging author? Dapat ba no gadgets? No gadgets ka ba? Hindi naman po. Meron pa rin naman po kasi, di ba? Meron pa Sabi rin ni naman. Janoy, hindi. Meron pa rin naman po. Pero lagi po naming sinasabi sa kanila, may lang po, may certain time lang po. Huwag pong babad na babad. Yan talaga ang sagabal sa lahat ng bagay. Kaya, Janoy, ano pang pangarap mo bilang isang manunulat? Meron ka bang mga naiisip na gustong isulat? Parang mystery ba to? Or pwede bang, or gusto mo bang gawa ng kwento naman si Mami at Daddy? Or wala pa talaga naiisip sa Wala pa ngayon? po talaga. Paano ba nagsisimula? Idea muna tungkol sa tatakbuhin ng kwento? Karakter muna? Paano mo ginagawa? Sa akin po, iniisip ko na muna, pinaplan ko na muna yung magiging plot, sunod yung mga characters, tapos sinusulat ko po yung mga mangyayari. Oo. Laking tulong din ba yung mga nakikita mo? Kasi katulad niyan, mga alaga mo bang manok yan? Yung nag-inspire sa'yo? Apa. Oh, di ba?
baka ma-inspire din sa atin si Janoy. Maraming salamat. At ang hangad namin tuloy-tuloy ang iyong paggaling para lahat ng gusto mong gawin, martial arts, pagsusulat ng libro, pagpunta sa space, lahat yan magagawa mo, Janoy. God bless you. Salamat po. And keep you strong and healthy. At maraming salamat din, Mommy Jonah. Maraming salamat po. Pati po kayo, nakaka-inspire. Baka meron po kayong gustong i-shout out? Meron ba? Si Daddy, hindi nakasama. Sa sa daddy po namin, Daddy Joey Asido, sa bunso po namin, si Jana Timutin, at saka po sa lahat po ng Baras Elementary School, sa Maximo Gatlabayan Memorial National High School. Hello po sa inyo. Shout out po. Meron na ba nagpa-autograph sa'yo? Sa libro mo? Apo. Oh, wow! Ako rin magpapa-autograph ako kay Janoy. Maraming salamat! Salamat sa pagbabahagi ng nakaka-inspire na kwento. At sana ay mas marami ka pang... Balik ka ulit Janoy Pakita mo naman sa amin yung martial arts mo. Okay. At mga kada, ang kwento po ni Janoy ay isang paalala sa atin na kahit sa murang edad, natututunan niyang tanggapin ang mga pagbabago, yakapin ang panibagong direksyon at gawing lakas ang kanyang pinagdadaanan. At tulad niya, sana maalala natin na kahit anong kabanata ang isulat ng buhay para sa atin, may kapangyarihan tayong ipagpatuloy ang kwento at gawing makabuluhan ang bawat pahina. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.